Programang H2H Heart to Heart. Opo, sige, i-share nyo na nga po ng i-share no? Ang ating live stream katulad ng live streaming katulad ng gagawin ko ngayon. Oo, ako imbita ng imbita. Baka sabihin ninyo, boss, si Kuya Poy, hindi pa naman sinishare yung live streaming ngayon. O eto na, i-share ko na rin po. O maraming salamat. Napakadali lang talagang gawin. Ano? Kaya kayo din, kailangan madali lang rin para sa inyo na gawin yan. Mga kapatid, ang dali lang. O doon sa, doon sa fan page ko. Wow, may fan page. Ayoko talaga, labag talaga sa loob ko yung merong fan page. Pero pagka personal page kasi may limit, di ba? I only have friends. I don't have fans. May mga paganong-ganon. Eto na nga po tayo. Midweek na mga kapatid. Nasa kalagitnaan na nga po tayo ng linggong ito. Pag ganun-ganon lang, nasa kalahati na rin po tayo ng buwan. Halos nasa kalahati na ng buwan ng Agosto. Okay? Ng August at in a few days time, bare months na. Kita nyo naman. Ilan ba? 2 weeks? 3 weeks? Hindi, 2 weeks na lang. More than 2 weeks. Bare na tayo. September na naman. Marami na namang mga gaganda ang mood. Pero syempre, marami na naman magkakaroon ng mga yung mga kasi papasok na naman yung mga holiday blues. Pero hindi. Kailangan tayo po ay maging open sa ating mga sarili. Ayan. Kailangan maging open tayo sa ating mga nararamdaman. Kaya nga po nandito ang ating programang H2H Heart to Heart para saluhin, para tulungan, para alalayan nga rin po kayo sa inyong mga pinagdadaanan. Hindi lang naman yung mga puro problema. Ayan, pwede rin na inyong pinanggalingang problema ay maka-inspire din sa iba. Yan po ang mga nilalaman, di ba, ng ating Dear Kuya Poy Stories. Yan ang mga nilalaman ng ating mga napag-uusapan sa ating HEART. Yan, at yan din ang nilalaman ng ating mga astig confessions. Yung mga pag-amin ninyo dito, yung inyong pagtatapat, 'di ba? Merong yung mga nakakatuwa dahil talagang pumapasok din yung mga nagpapayo, yung mga nagbibigay ng kanilang mga kuro-kuro, mga komento sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. 'Di ba? Nag-o-offer ng solusyon. Hindi yung may problema na nga, lalo pang sasawsaw, lalo pang makikidaw-daw sa mga usapan. Di ba ganun dapat? Kapag ka may problema, mag-offer ka ng solusyon. Hindi yung problema pa rin yung ino-offer mo. Ayan. Kaya ito, isa ho sa mga naisip namin na mga solusyon para sa mga problema, lalo ngayon yung iba napapakamot, saan kaya kukuha ng additional budget ko naman? O kaya bakit ganito yung TV ko naka-antena pa? Eto ho ang ilan sa mga solusyon na i-offer sa inyo ng H2H Heart to Heart. Meron po kaming tatlong 250 pesos na cash na ipamimigay ngayong araw na ito. Opo, tatlong 250 pesos na cash. At syempre, isang sulit TV box ang pwedeng mapunta sa inyo, kapatid. Di ba? Nag-o-offer ng solusyon. Hindi lang, oo nga, kawawa ka naman. Oo nga, pag-usapan na lang natin yung problema mo, diyan ka na lang. Diba? Kailangan alisin mo dun yung kapatid mo. Kaya naman para tayo naman tuloy-tuloy na, take note nyo na po ulit dahil pwede. Bukod doon sa mga nag-share sa ating online streaming, yung mga makakausap din natin sa ating mga hotlines. Ang pwede, posibleng manalo, mabigyan ng papremyo na ating pamimigay ngayon. Kaya eto ang ating mga hotlines na pwede ninyong tawagan, 8631-5788 o 8631-6674. Okay? 8631-5788 o 8631-6674. Okay? Ayan. Ito, minsan ko lamang naman po kayong invite para i-follow ako sa Instagram. Paki-follow nyo na nga rin sa Instagram kung may oras kayo mamaya-maya. Yan, at DJ Popoy _Guapopoy. Yun yung nilagay ko dyan. Feeling na feeling gwapo Hayaan nyo na, feeling lang naman. Huwag nyo masyadong personalin. Yun lang. Alright, nako, mga kapatid, wag na natin patagalin pa, dahil nga MWF ngayon, simulan na natin ang inaabangan ninyong segment tuwing Lunes
Miyerkules at every Friday. Eto na po ang ating H2H Astig Confessions. Kagaya ng dati, kapatid, mga kakaibang kwento, kakaibang mga storya ng totoong buhay ang ating pinag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga makakausap sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Friday para dito sa H2H Astig Confessions. Dito nga po ay mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manonood sa Facebook at dito sa TikTok live natin na mag-share ng inyong mga astig advice o astig comments. Okay, sa ating tampok na storya na merong matinding pinagdaraanan pagdating halimbawa nga po sa mga away pamilya, may mga issue, may family issue si kuya o si ate, ganyan. Mga misunderstanding na mga magjojowa o yung walang tigil na mga issue ng pangangabit o yung kabitan na naman o ganoon eh. O kaya sa bawat astig advice, sa bawat astig comments ay may chance rin kayong manalo ng dalawang 250 pesos na cash prize every Monday, Wednesday and Friday. Okay? Okay ba yun? Simple lamang naman po ang ating mechanics. Sa mga gustong maging winners sa araw na ito, aside sa inyong astig advice o astig comment, ay kailangan nyo rin gumamit ng ating hashtag astig advice sa ating social media. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, magbibigay na kayo ng komento sa amin, o ng komento doon sa kausap natin. Ilagay ninyo ang hashtag astig advice ko para sa'yo yung pangalan. Halimbawa na makakausap natin, ganito ang gawin mo, pre. Ayan, ganito ang gawin mo, Mars. O kaya, napagdaanan ko na yan, Mars. Ganito, ganyan. Bago ang payo, bago ang inyong komento, ilagay muna sa unahan, hashtag astig advice. Ito ang aking hashtag astig advice. Okay? Ayan yun para sa ating social media live broadcast. Pwedeng dito rin yan sa ating TikTok live. At syempre, pwede nga rin po kayong tumawag at magbigay ng mga astig advice ninyo, astig comment sa ating mga hotlines na 8631-5788 o sa 8631-6674. Kaya naman sa oras nating 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, umpisa na nga po natin ang H2H Astig Confessions. Saksi ang social media sa lantarang pamamahiya nitong si Judy sa 2 taon niya ng karelasyon na si Carlo. Ayon kay Carlo, sa tuwing may di pagkakaunawaan o pagtatalo sila nitong si Judy, ay ang tinatakbuhan nitong girlfriend niya ay ang social media. Nako, isa nga ho sa mga pinag-aawayan na nitong si Carlo, yung panay dikit ng dikit nitong si Judy sa isang lalaking masel-masel ang braso. Pero si Judy, wala naman daw mali siya yun dahil friend. Okay, friend. Friend lang naman daw ang turingan nila nitong lalaking si Mr. Muscles sa isa't isa. Ayan, pero sa sama ng loob syempre nitong boyfriend na si Carlo, naging option niya na rin o pumapasok na nga rin sa isipan niya na tapusin na ang 2 taong relasyon niya sa kanyang jowa na OA kung mag-post sa social media. Naku, kausapin na nga po natin, 27 years old mula sa Quezon City, si Carlo. Carlo, magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali po. Carlo, ito bang si Judy ay very active pa rin magpasa hanggang ngayon sa social media? Opo. Ano-ano ba yung mga niya, ginagamit niya na mga platform? FB po. FB. Madalas po FB.
Madalas sa FB. Iyan ba si Judy naka-follow na sa amin dito sa 92.3? Ha? Dapat naka-follow sa amin. Tignan mo nga. Pakitignan nga, pakisilip. Ha? Teka po. Ay, teka po. Sige, tignan nga natin. Dapat. Tignan mo, i-follow muna dito sa 92.3, ha? Para sa mga balitaan, para sa ganitong klase ng programa. Okay. Ayan, pero ang sinasabi mo nga dito ay takbuhan niya itong social media. Bakit? Malalayo ba ang mga kaibigan itong si Judy? Wala ba siya nakasama na personal, na mga kagrupo niya? Kuya, meron naman din po siya mga kaibigan. Karamihan din po, babae. Kaso, ako rin po nagtataka, nag-iisip din kung ba't niya ginagawang, kailangan pa sa social media siya magsabi, ilagay, sabihin kung ano yung mga nararamdaman niya, kung ano yung gusto niya sabihin sa akin. Papalam niya pa sa maraming tao. Okay, sige. So, ang siste pala, itong si Judy, kapag ka may tampo sa'yo, ano to, yung tipong itinatag ka pa niya, Carlo? Hindi lang po ako. Minsan pa po kasama yung family ko. Yung family. Sige nga, bigyan mo nga kami ng sample ng mga ipinopost niya kapag ka may tampuhan kayo. Pagka may tampuhan lang kayo, tsaka siya ganito. Sasabihin niyo po, meron po akong natatandang isang post niya na tinag niya po yung pinsan ko na sinabihan niya po na bakit ganito yung pinsan mo? It means ako na bakit ganyan yung pinsan mo? Napaka-unfair. Lagi nila akong sinasaktan. Lagi nilang, may kasama daw akong babae, gano'n. Pero ang totoo, siya naman talaga yung dapat na sabihan ng gano'n eh. At hindi private message ito hindi sa messenger. Doon talaga sa, anong tawag mo dyan? Doon sa pinaka-page niya. Opo. Nandun. So, yung mga kaibigan niya, mga friends niya, makikita na yon na may issue, may something. At anong sinasabi naman ng mga nakikisawsaw? Ayun po. Yung madalas po nating, madalas po nating nababasa, mga bashers. Na hindi naman alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo. Ayun, may mga nagre-react na. Ano yung mga sinasabi ng mga magagaling na mga mag-react? Pero wala naman din po akong magawa. Ano yung sinasabi sa'yo? Grabe ka naman. Kay Judy. Ba't mo siya sinasaktan ng ganyan? 2 taon na kayo, pero bakit ganyan ang gali mo? Kawawa naman yung babae. Dami-daming lalaking deserve niya. Mga ganun. Naku po. Oo, ibig sabihin one-sided lang. Binuburan niya ba yung mga post na ganyan kapag ka nagkakaayos na kayo o hindi? Binubura naman din po. Kaso, minsan po, tatagalan din kasi, alam niyo na po, babae. Lalo na malakas ang toyo. Hindi pa kayo yun nga, naging takbuhan niya ang social media. So, ito yung mga klase ng tao. Si Judy ay kabilang doon sa konting kibot ay nakapost sa social media. Ito ba yung hindi naman kaya siya nandun na sa estado na halimbawa wag naman sana pero ilang beses na tayo nakita ko lang na mga nag-viral, may sunog sa kanila pero naka-live sa social media imbis na gamitin yung phone para ipantawag ng bumbero o kung sino mga nakakaalam, pero nagla-live, nagpo-post. Ganyan. Tapos may picture pa. Naalala ko nun si nanay. May pa-picture pa na naka Pero ganyan siya. Ganyang klase. Itong si Judy. Naka-report sa social media lahat ng mga pangyayari. Ay, gusto maging celebrity. Ganun ba? Opo. Okay. Hirap po paniwalaan pero ganun po talaga. Pero sige, puntahan na natin yung sinasabi mo na meron kayo ngayong pinag-aawayan na panay ang dikit nitong girlfriend mo doon sa lalaking masel-masel ang braso. Ano ba yung lalaking yan? Baka naman manikin lang yan. Baka tao ba talaga yan? Opo, tao po. Di ko din po kasi Bakit dikit siya ng dikit sa lalaking yan?
Oh. nakakasira ng mood, kuya. Sino ba yun? Sino ba yung lalaki yun? Kilala mo? Hindi po. Pero sabi niya, friends lang daw sila. Nakita mo ba talaga magkaibigan lang sila nun? Nung una po, naniniwala ako, okay lang na, friend lang sila, okay lang yan. Mhm. Pero, habang tumatagal po, 2 years na po kami, halos 1 taon na rin sila magkakilala, pero parang naiilang na ako na bakit ganun siyang makisama, ganun siya dumikit sa lalaking yun. Samantalang sa akin, Ano? Ano ba yung, baka wala kang masil-masil, baka katulad kita. Ha? Ayaw ba niya yung katulad natin na cuddly lang, hagabol, ganyan, pero hindi masil-masil? Ha? Carlo? Hello po. Oh, ano? Pares lang. Po. Hindi mo alam. Pero hindi gaano kalapit kapag Katulad din po kita. Ano no? Katulad din po kita. Oo, medyo... Hindi po kasi maiwasan, hindi kumain. Ang sarap ng pagkain. Ayan, sandali. Ito bang pagpapapicture nila ay group picture? Ha? Group picture o video na kasama itong lalaking masil-masil na pinagseselosan mo sa ngayon? Lagi ba sila magkatabi? Ganun ba? O papaano? Opo. Kung ano po sinabi nyo, lagi po silang halos. Gaano kalapit? Medyo madalas din po sila nagkikita. Ganun. Minsan nagpo-post din po siya nakasama yung lalaki. Gaano kalapit yung mga pagpapapicture? Nakaakbay na ba? Nandun na ba siya nakasilong sa Nakahawak kilikili? po sa braso. Nakahawak. Sino nakahawak sa braso? Si Judy po. Si Judy ang humahawak dun sa lalaki. Pero yung lalaki hindi naman humahawak. Nakakbay po minsan. Nakaakbay. Pero may iba rin sila mga kasama. Opo, pero madalas din po kasi dalawa lang din po sila. Ganyan. Kaya minsan po talaga nag-aaway kami dahil sa lalaking yun. Okay. Sasabihin niya may pagkita lang siya sa best friend niya. Best friend pa. Tapos malalaman ko, silang dalawa lang pala yung nagkikita. Pero sino kumukuha ng picture? Baka si best friend, taga-picture lang. Okay. Sandali. Eto, pakinggan muna natin. Ano bang astig advice nitong si Kaizel ng Quezon City? Baka meron siyang experience katulad sa mga partner na ganito. Alamin natin, Carlo, ha? Kaizel? Yes po. Ano bang astig advice mo para kay Carlo? Ang astig advice ko para kay Carlo, yun ay kung bawa ay ulit-ulit naman na ginagawa ni Judy yung mga ayaw niya sa kay Judy. Di pag kung hindi naman nadadaan sa usapan, usapin niya na po, maghiwalay na po kaysa naman po na ganyan na medyo negative na po, both sides po. Oo. Ayan, pinanggagalingan na ng gulo, no, Kaizel? Yes po. Pinanggagalingan na ng gulo yung pakikipagkita nitong si Judy. Kausapin mo na. Opo, kausapin na po. Kasi kadalasan po pag may mga ganyang mga kutob po, syempre, hindi na po healthy yung relationship niyo po . Ano pa po yung essence po ng relationship niyo kung palagi na lang po negative po, palagi na lang po away. Yun. Oo. Tsaka ikaw pa talaga nag-i-invite ng pagseselosan ng jowa mo. Okay? Maraming salamat sa iyo, Kaizel. Naranasan mo na ba to? Opo. Pinagseselos ka o ikaw nagpapaselos? Hindi po. Sa asawa ko po. Sa asawa Kasi mo? Kasi kadalasan po sa mga chat po yan Mga sweet messages. Siyempre, sasabihin kaibigan lang pero deep inside. Siyempre doon naman po nagsisimula yung relationship sa kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Okay, maraming salamat ulit sa iyo, Kaizel, sa astig advice mo. Ayan. Ito. Balikan natin ang nasa astig confessions natin na si Carlo. Carlo, narinig mo ba yun? Ikaw ba ready anytime kapag hindi pa rin tumigil itong si Judy sa pagdikit-dikit o kaya naman sa pag-a-announce sa publiko ng mga pangyayari sa inyong relationship? Ha? Opo.
Opo. Ikaw ba napapagod na rin na konting kibot, naka-announce yung nangyari sa inyo, yung issue sa inyo, pero kapag ka ikaw ba may sweet nothings o meron kang surprise dito kay Judy, naka-post din? Hindi po. Hindi? Ang ano po ba? Ano po? Ibig sabihin ko, kapag ka may niregalo ka, kapag ka nag-date kayo, naka-post din ka agad itong si Judy? Hindi po. Ayun din po. Napansin ko po yan. Kung sa iba, parang ang bilis niya mag-post. Tapos, napansin ko po kasi halos 3 beses na nangyari na lumipas muna yung isang araw bago niya na-post. Ina-idol. Yung sa inyong pero dalawa. Pero hindi ko na lang din po pinapantay. Ayun. So, ibig sabihin, siya ay nagpo-post lang tungkol sa'yo kapag ka merong issue. Pero kapag ka merong sweet... Pag may issue po kami dalawa. Post agad. Hanap agad ng kakampi. Pinasabihan ko naman po siya na pag-usapan po namin sa maayos na paraan. Yung dalawa lang po kami mga kaalam. Oo. Yeah. Ilang taon na ba to si Judy? What? Ilang taon na si Judy? Almost 25 po. Ayan, hindi mo na rin naman masasabi na napakabata pa o sabihing baguhan lang sa relationship. Pang ilang ka na ba? Magto-25 po. 24 years old po siya. Yun. Pero pang ilang ka na sa mga naging boyfriend nito? I guess hindi naman na siya bago sa pakikipagrelasyon. Ayun, hindi ko po alam kung pang ilang na ako. Pero 2 years na po kami. 2 years na kayo. Pero dun sa 2 years na yan, wala namang mga pangangaliwa, hindi mo naman siya nakita na nakikipagrelasyon. So sa ngayon, meron ka lang matinding selos doon sa madalas niyang kasama. Opo. Okay. Sige, eto naman ang ibibigay ko sa iyong oras at pagkakataon para sabihin na ang mga gusto mong sabihin dito kay Judy. Na kapag ka may issue, naka-report agad. Pero kapag ka meron kayong magandang pangyayari, nade-delay ang pagpo-post sa Facebook. Okay? At trip na pagselosin ka. Pero bago natin ituloy yan, yung mga gusto mong sabihin sa kanya, kausapin muna natin si Sergio Gonzales ng Cavite para sa kanyang astig advice din para sa'yo. Sergio, magandang tanghali sa'yo. Yes po, magandang tanghali po. Anong astig advice para kay Carlo? Ang astig advice ko dyan is tatanungin ko muna si Carlo kung mahal niya ba talaga pa yung si Judy. Carlo, pwede mo bang sagutin yung tanong na yan ni Sergio? Opo, kung tatanungin po, talaga mahal. Mahal pa. Sige. Mahal pa. Kausapin niya. Kung palagi na lang po. Niya, kasi parang... wait lang. Kausapin mo muna siya. Then, pakinggan mo kung ano yung mga dahilan niya sa mga ginagawa niya. Kasi baka kulang kayo sa pag-uusap. Baka feeling niya may pagkukulang ka or yun. Baka kulang lang talaga sa pag-uusap. Pag-uusap sa atensyon? Oo, ganon. Kasi ang hirap nung kumukuha siya ng atensyon, baka feeling niya, doon niya nakukuha yung attention na dapat galing kay Carlo, doon sa lalaking sabi niyang masel-masel or whatever, ganyan. Yan. Mag-usap muna, then doon mo malalaman kung ano yung sasabihin ng babae talaga. Kung mahirap kasing mag-decide ka ng iiwan mo agad, kung hindi mo naman alam yung rason na baka yung dahilan is galing din sa iyo kasi. Yun. Okay. Yun lang. Pero seryo, sigurado kang hindi ikaw itong lalaking masel-masel na ito, ha? Sigurado. Kasi hindi. Friend ko po sa Facebook itong si Sergio, matagal ko ng listener ito at masasabi ko hindi talaga siya yun. Hindi ho talaga. Sige. Maraming salamat sa iyong astig advice, Sergio, no? I miss you, Kuya Boy. I miss you too. At sana better ka na ngayon, ha, Sergio? Okay na ako. Yun, very good. Thank you. Okay, God bless you. Ayan, yan ang astig advice nitong si Sergio, Carlo. Di ba? Baka naman ikaw rin kasi kinukulang ka, kaya merong iba na pumupuno doon sa mga pagkukulang mo na magkasama kayo, lalabas kayo. Baka lagi ka namang absent. Baka ikaw yung boyfriend in absentia.
Oo, boyfriend ka nga pero hindi ka naman makita. Hindi po. Hindi naman. Lagi ko po siyang ina-update. Lagi ko po siyang inakamusta. Kaso nga lang po talaga. Parang hindi na din po talaga tama yung nakikita ko sa kanilang dalawa na lalaki na yun. Okay, Kasi sige. yung sasabihin ko po yun, nasabi niya lang sa akin na kaibigan lang naman yun. Huwag ka masyadong malisosyo. Okay. Tapos kapag pinapaliwanag niya, bigla na agad siyang magagalit. Okay. Ito, alam mo may nagsabi si Anton. Magpo-post bigla, napatungkol na naman sa'yo, ganyan. Tungkol na naman po ito. Alam mo, para sa mga katulad nitong si Carlo at si Judy, ito, sabi ni Antonio Maypa. Ayan, sabi ni Antonio Maypa, don't Facebook your problem. Face your problem. Sino ba si Antonio Maypa? Ayan. Comment. Isa sa, don't Facebook your problem. Yung iba kasi nakapost agad yung problema, face your problem. Diba? Hanapan ng solusyon. Ang problema, sabi mo kay Judy, turuan mo siya, Judy, ang problema mo sa akin. Huwag ka na maghanap ng sagot sa Facebook. Andito ko. Andito sa face mo. Face to face tayo. Diba? Ganoon yun. Ito pa, merong, ano yung nasa baba niyan? Okay. Ito na muna. Ibigay na muna natin ang pagkakataon para kay Carlo na magbigay ng mensahe kay Judy. Sabihin mo na ang lahat, Carlo, dito kay Judy. Okay, go ahead. Judy, almost 2 years na rin tayong karelasyon. Wala tayong anak. Hindi din tayo live-in. Kaya siguro, kung hindi ka magbabago, at di mo iiwasan yung lalaki yun, siguro, mas magandang tapusin na lang din natin. Kasi napapansin ko parang nagiging isip bata ka na rin. Habang tumatagal. Yun lang po. Iyon. Ba't parang natawa ka pa rin sa sinabi mo, Carlo? Ha? O naiiyak ka? Naluluha na nga po. Naluluha. Parang naluluha na itinawa na lang bigla, ano? Pero hindi, totoo yan. Naman po tayo mga lalaki. Ayan, nilalabanan yung lungkot. Ayan, pero ang astig lesson naman natin dito, no, mga kapatid, sa kwento ni Carlo, talagang merong isang partner na dapat ay natututong umintindi, iintindi hanggang kakayanin. Pero kapag hindi na at kapus na rin doon sa PC, teka lang rin naman. You slow down also. Lalo na kung ikaw ay sinasabihan naman. Carlo, tama, sinasabihan mo naman, pinapaalalahan mo si Judy. Nagsiselos na ako dyan sa kasama mo. Sino ba yan? Pinanggagalingan na palagi ng awa yan. Kahit friend mo pa siya or merong, kahit friend mo lang, walang mali siya. Pero kung issue na at nakakasira na, parang anay po yan na sumisira sa relasyon ninyo ng partner mo, hindi na tama. Kailangan naman dumistansya ka na. At kung talaga mahal mo ang partner mo, Judy, kung mahal mo talaga si Carlo, makikinig ka rin naman. Kahit pa nga walang mali siya sa'yo yung pakikipagkaibigan mo dyan sa ibang lalaki o sa ibang tao. At isa pa na ating astig lesson dito. Tama yung sinabi kanina ni Antonio Maypa, don't Facebook your problem, face your problems. Okay? Tama po yun. Bago nyo i-post, isipan ng solusyon o kaya kausapin na yung tao na merong issue sa'yo. Kay boyfriend mo yan, kay nanay mo, kay kuya mo, kay ate mo. Kasi nakakahiya. Nakakahiya. Sumasama yung imahe ng ibang tao nang dahil sa kalokohan mo. Di ba? Yun lang yun para ka namamahiya na rin yan sa iba. Kaya naman maraming salamat sa iyo, Carlo, ayan, sa pagsisiwalat sa amin at sa pagbabahagi ng inyong pinagdaraanan, and hopefully, makapag-decide na nga rin itong si Judy kung ano ba talaga yung mas mahalaga, yung pag-post niya o si Carlo na 2 years niyang nakasama. Ang sagot ay na kay Judy, Carlo. Pero maganda na pag-usapan ninyo ng mahinahon parehas. Okay?
Okay po. Iyon. Maraming salamat sa inyo, no? At syempre, sa pagkakataong ito naman, mga kapatid, ay dito na nga po natin malalaman. Alam ko, ito na yung sa pagpapatuloy natin. Dako na tayo. Alam ko, kanina pa rin to hinihintay. Ito po ang ating H2H Astig Confessions. Ang ating mga astig naman na winners. Okay, ang winners reveal sa ating astig confessions. Ang ating first winner ng 250 pesos na cash ay si Kaizel ng Quezon City para sa kanyang astig advice. Samantalas, ang second winner naman ng 250 pesos din ay si Darwin Rosel para sa kanyang astig advice comment naman. Uy, congratulations sa inyo ha. Sa inyo mga kapatid, at sana kayo na nga rin po ang susunod every Monday, Wednesday, and Friday po ito sa ating Astig Confessions. Okay, namimigay po tayo dito ng cash prize at syempre namimigay din ng pagkakataon para makapagbigay payo, para makipagbigay linaw at karanasan din sa mga nangangailangan natin mga kapatid na nalulugmok doon sa kanilang problema sa relationship nila o sa mga sarili nila. Nako, balikan lamang po na natin yung iba pa mga komento ng ating mga kapatid sa ating H2H Confessions kanina. Sige, nako, basa muna tayo ng mga comments ha. Sabi ni Andeng Bongo, hashtag Astig advice ko, dapat Carlo, yung mga problemang personal, lalo na sa magkakarelasyon, pag-usapan nyo rin ng personal. Hindi yung ipinopost sa social media kasi ikinakalat lang ng jowa mo yung baho ninyong dalawa. Alam nyo yan yung hindi ko nga rin ma-gets, ano? Na bakit magkarelasyon kayo? Meron kayong mga common set of friends. Sisiraan mo yung jowa mo dahil meron kayong issue sa social media pa. Yung iba, lalakas ang loob, nakatag pa. Diba? Magkikita-kita kayo ng mga magkakaibigan kayo. Tapos sasabihin mo, uy, ba't di mo nang pinapansin yung jowa ko? Syempre, friend, ang loyalty ko ay nasa iyo. Di ba sabi mo, masamang tao yung jowa mo? Bakit kayo pa rin? Tsaka di ba, ano ka, ng babae yan? O kaya ng lalaki yan, yung mga ganyan. Tapos, hindi naman, pansinin nyo, kawawa naman. Hulo! Tapos isa pa sa mga inis na inis ako, magpo-post sa social media, pero kapag ka nagtanong ka, uy, kumusta? Nakita ko yung post mo. Ay, naku, wag na natin pag-usapan. Ayaw daw pag-usapan! Pero nakapost sa social media. Naggagawa ng intriga sa sarili, pero hindi, wala lang. Pero makikita mo sa muka, konting pilit pa. Tanong ka pa. Pilitin mo pa ako, libre mo akong kape. Kwento na rin ako. Ito si Darwin Rosel. Ito yung kanyang hashtag Astig advice, no? Dapat kasi ang problema na mag-partner hindi ipinopost sa social media. Ayusin ito ng personal na kayong dalawa lang kasi toxic na nga ang social media Hanggang ngayon, dumagdag pa kayo. Diba? Ayan si Lubero Margie Ambasing. Sabi niya, hashtag Astig advice ko para sa iyo, Carlo. Dapat tanungin mo siya kung masaya pa nga ba talaga siya sa iyo. Tapos sabihin mo sa kanya lahat na mga hinanakit mo sa kanya, para rin ma-realize ng partner mo ang lahat ng mga kamalian niya na nagawa sa'yo. Siya. Sige. Uy, ang dami ha. In fairness, maraming salamat po sa inyong mga astig advice, ano? At sigurado ako, hindi lamang si Carlo ang makikinabang dito sa mga astig advice na inyong pinadala. Para sa inyong mga magre-review, ha? Yung mga astig lessons na makukuha nyo po dito sa ating H2H Confessions. Napakarami. Overflowing. Ayan, at pwede nyong balikan ang ating live streaming na ito kahit tapos na ang ating programa. Pero oops, teka lang, meron pa tayong isang 250 at isa pang sulit TV na ipamimigay mamaya-maya lamang. Kaya wala nang bibitiw mga kapatid. Sa oras nating 12:51, 9 na minuto makalipas ang, 9 na minuto bago mag-alauna. Abay, babalik pa po kami para sa inyong mga kasagutan naman sa ating Love Question of the Day. At ang ating Love Question of the Day, alin ba yung mas okay sa'yo? Partner na bungangera o yung partner na tegma lang sa'yo? Ganun, alang kuda? Sige, manatiling nakatutok dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Love Question of the Day.
Kapatid, oras na natin 5 minuto bago magalauna ng hapon. Ito na nga ang inyong mga kasagutan para sa ating love question of the day. Alin ang mas okay para sa'yo? Yung partner na bungangera o bungangero, isama na rin natin, o yung partner na deadma lang? Oo, ito sabi ni Jeneline Aquino, syempre mas okay na yung partner na bungangera kesa dun sa deadma. Kapag ka bungangera ang partner, o hindi ka aantukin at hindi ka rin mabubore. O kung deadma, panis na ang laway mo, wawa ka lang, wala kang makakausap. Masyado naman tahimik, ano? O yan, si Belen Sanchez, sabi niya, dapat nga lang na bungangera na lang habang maaga, mapag-uusapan ang problema kaysa dun sa mananahimik ka, mapupuno ka rin, at magigising ka na lang ng isang araw na napakalalim na pala ng galit mo sa asawa mo, o na buong buhay mo ay inaalila ka na. Yung mga mapagtimpi, no? Yung mga hindi nagsasabi ng kanilang mga saloobin, pangit din pala yung sobrang tahimik. Ayan, si Jaisel Pama, sabi niya, Kuya Poy, mas better po yung mabunganga eh. Kasi kapag deadma lang, parang walang pakialam. Saka yung mabunganga, maingay. Feel mo pa na may concern sa'yo yun. So, mas better po sa akin yung bungangera kaysa dun sa deadma lang, Kuya Poy. Ayan, si Christian Salazar, mas okay sa akin yung bungangera na parang dragon kung magalit. Ba talaga? Kaysa naman sa tahimik nga pero madami namang ginagawang kalokohan. Ganon. Kaya pala tahimik lahat. Ay kailangan nakatago lang. Ayan, sabi naman ni JRM. Ito, sabi niya, kahit nakakairita na minsan pero mas okay pa rin ang bungangera kesa sa wala namang paki. Kagaya ng partner ko, palagi ako nabubungangaan, Kuya Poy, lalo na kapag nakakaramdam siya ng selos. Pero yun ang paraan niya para iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal, kung gaano niya ako iniingatan. Ayaw niya lang na mawala ako sa kanya. Ayaw niya na nilalandi ako ng iba at ayaw niya na iwanan ko siya kasi mahal na mahal niya ako. Proud ako sa partner ko na #bungangera. Di ikaw na may partner na bungangera. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, ha. Marami pang iba na nagpadala, pero eto talaga ang isa sa inyong mga pinakaabangan na nga. Ang mananalo ng 250 pesos na cash prize at ang ating Sulit TV box. Ito si sumagot sa ating Astig Confessions, si Lubero Margie Ambasing, merong kang 250 pesos na cash, at si Antonio Maypa ang winner naman ng ating Sulit TV box. Congratulations mga kapatid! Bukas, patuloy pa rin po ang pamimigay natin ng mga leksyon sa buhay, ng mga papremyo, ng kasiyahan at minsan yung pagdadamayan din sa mga kalungkutan, sa mga story ang ipinadadala sa atin dito sa H2H o Heart to Heart. Kaya naman huwag kalilimutan, laging itutok yan dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM tuwing alas 12 ng tanghali. Ito po ang programang H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy.